So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto. Welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naghihimutok po kahapon itong kampo po ni Kibuloy. Kasi nga po, nabastos po sila sa ginawa po ng Chokes to Go. Okay. At ngayon, ididemanda po nila yung Chokes to Go ngayon. So siguro nakita nyo na to, no? Mayroon naman konting update dito. At hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin po nag-apologize yung Chokes to Go sa ginawa nila. And actually, nung sinilip ko nga po kanina yung mismong Facebook account Chokes to Go, hindi pa sila nag-apologize tulad po ng ginagawa at tulad po ng inihingi ni Attorney Mark Tolentino. Okay. So una kong nakita kasi yan dito kay Jason sa, di ba sabi niya dito, no? Chokes to Go, bastos. Walang modo at walang paggalang sa pananampalataya ng mamimili. Di ba? Sisipin niya, no? Well, nakakatawa naman po talaga yung ginawa ng Chokes to Go, no? Pakita ko sa inyo mamaya, no? Okay. So sabi pa dito, no? At nakita ko rin yung post ni ito, Hakbang ng Maisog USA. Yan. Okay. Boycott, lakas manggamit ng issue for their marketing strategy. Akala ata nakakatuwa o tapos magdi-delete. Karma ang abutin nyo ngayon. Ayan. So, yan. So, Hakbang ng Maisog tsaka si Mark Tolentino. Ito yung pinaka-highlight ngayon ng post na to. Si Mark Tolentino. Sabi ni Mark Tolentino, boycott natin ang Chokes to Go. This is an irresponsible, unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chokes to Go apologize or face a suit. So ngayon, kababayan, ang panakot ngayon ng kampo po ng mga kulto na si Kibuloy ay ididemanda daw po nila yung Chokes to Go dahil sa kanilang hindi nila nagustuhan yung marketing ng Chokes to Go. Okay. Well, para sa akin kasi, no, at least ngayon napag-usapan yung Chokes to Go. Well, napag-usapan naman dati pa yan, pero mas lalo siya napag-usapan dahil sa ginawa nila. So, para sa akin, good marketing ito. Well, ewan ko lang, no, kasi pag sinabi nyo kasing cybercrime, anong klaseng kaso? Kasi pwedeng defamation, pwedeng cyber libel. So, ito yung gusto ko makita sa inyo eh. Paano naging cybercrime to? Actually, nakita ko dito is post ng Chokes to Go na nakakatawa. So, ito yung post ng Chokes to Go, no? Ito yung post nila. Diba? So, kapag kasi alam nyo kung ano nakakatawa dito, no? Sabi ng Chokes to Go, kapag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Chokes to Go na. So ito, yan. So actually mga kababayan, kahit anong sabihin ng Chokes to Go dito, si Kibuloy talaga to. Si Kibuloy po talaga ito. Tsaka alam nyo kung anong nakakatawa sinabi dito ng Chokes to Go? Sabi dito, kapag world class ang rapsa. Kasi alam naman po natin, ngayong kaso po ni Kibuloy po ay world class. Diba meron siyang kaso sa USA, diba sa FBI, doon po sa Amerika. So world class po talaga. So medyo natawa lang po talaga. Nakakatawa naman po talaga ito, no? So sabi dito, na mapapasuko ka talaga. Well, actually, hindi ko makitaan ng ng cybercrime. Siguro pwedeng yung ginamit yung picture ni Kibuloy nang walang pahintulot, yun pwedeng kaso yun. Pwede yun. Di ba? Siguro yun. Ginamit mo yung mukha ni Kibuloy para sa inyong advertisement, yun pwedeng kaso siguro yun, nang walang pahintulot. Pwede yun. Pero yung cybercrime, anong cybercrime dito? Ewan ko lang kasi hindi ko talaga makuha, sabi ko sa inyo eh. Baliktad po talaga utak ng mga ng mga member po ng kulto eh. Hindi ko magets kung anong cybercrime dito. Anong paninirang puri dito? Anong defamation dito? Di ba? Kasi totoo naman mga kababayan na si Kibuloy po ay pang world class po talaga yung kaso. Oh. Kasi pag sinabi mo kasing cybercrime, dapat may paninira. Walang sinabi paninira dito yung Chokes to Go. So, kasi ang problema yon, sabi ni Juan Daquila, wala naman daw pong muka. Pero kung titingnan natin, sabi sabi ni Juan Daquila, di ba? Di ba tama, BJ Cans, di ba? Wala namang binanggit na nakasiraan dito. Ang tawag dito, humor. Ang hirap kasi sa inyo mga member ng
mga member po ng KOJC, mga wala kayong humor. Di ba? Isipin nyo kung kayo gumawa ng isang istorya, yung presidente po gumawa pa kayo ng video, ayun ang defamation, ayun ang cybercrime. Pero ito, anong cybercrime dito? Kasi mga kababayan, kaya tinamaan yan dito. Kaya tinamaan sila dito. Ito po kasi picture ni Kibuloy. Ito ito yung picture po ni Kibuloy nung siya po ay hinarap sa media. 'Di ba? 'Di ba nagkaroon ng press conference si Abados, si Marbil at saka si General Torre. So nung hinarap po si Kibuloy, ito talaga itsura ni Kibuloy. Ayan ang itsura niya. Ang nakalagay naman kasi sa ano, alam niyo na nakakatawa talaga, no? So ang nakalagay naman po kasi dito sa sombrero ni Kibuloy Aguila. Pero dito naman sa Chokes to Go, nakalagay dito Nokma. Ay, teka, lakayan natin para makita nyo. Ayan di ba? Wala cybercrime dito. Kaya nga mga kababayan, ang ginawa nila po ng Chokes to Go, binura yung video. Pero sa tingin ko, sana huwag kayo mag-apologize. Oo. Huwag kayo mag-apologize. Walang ano yan. Walang kakwenta-kwentang ano yan. Walang kakwenta-kwentang banta yan. Kung makapag-file sila ng kaso, baka sa fiscal pa lang ibasura na. So, at saka mga kababayan, kitang-kita naman, pati naman kasi yung t-shirt. Yung t-shirt kulay pula na merong M, no? Yan. Parang ito rin yun. MUPC. Di ba? Tama ba? Kasi mga kababayan kasi, ito kasi kahit pa paano naman, napag-aralan naman po natin yung cybercrime. Yung cybercrime naman po kasi, ito po, ay, ang pinakatinitingnan po kasi dito is yung intention. Di ba? Ano ba yung intention ng post? Ang intention ng post po ay humor. Kapag humor po kasi mga kababayan, at para sa kanila offending yan, bahala na korte dito, pero wala wala, hindi naman tayo abogado, pero hindi po natin nakikitaan po na merong cybercrime dito. Tapos mga kababayan, ito pa. So ngayon, syempre po, diba, alam naman po natin, Kibuloy po ay hinarap po sa media ng ganyan po yung itsura. 'Di ba? Hinarap po si Kibuloy ng ganyan po ang itsura. So ngayon ang banta na naman ngayon ni Mark Tolentino. Si Mark Tolentino miyembro ng KOJC, 'di ba? Ang alam ko talaga si Mark Tolentino miyembro ng KOJC Ang pagkakaalam ko So, correct me if I'm wrong So sabi dito, SMNI lawyer protest presentation of Kibuloy co-accused before the media. Okay. So ngayon ang sinasabi ngayon ng KOJC ng mga COJIC na yan, labag daw po sa batas. Itong ginawa daw po ni Barbin, ni Alos, tsaka ni Torre, na iharap po si Kibuloy sa media ng ganyan ng itsura. Well, kasi mga kababayan, kung ito po ay papanigin po ng korte, magkakaroon po ng jurisprudence ito. At pag ito po pinaninigan po ng korte, na sinabi ng korte na bawal po ito, hindi na po mauulit yung ganitong klaseng mga pagkakataon sa hinaharap. Kasi magkakaroon ng jurisprudence yan Pag sinabi ng korte na bawal yung ganyan, na hinaharap ninyo yung akusado sa media, so hindi po mauulit yan. Hindi na po pwede mangyari yan. Matagal na pong ginagawa ito mga kababayan. Kapag meron po kasing wanted, di ba kapag merong wanted na tao, at ito po ay napag-uusapan sa buong Pilipinas, hinaharap po talaga sa media yan kapag nahuhuli. So sabi nga po kasi ni Presidente Bongbong Marcos, wala pong special treatment kay Kibuloy. Di ba? Pero ngayon, ang feeling nito, kasi ganoon talaga, may pera kasi si Kibuloy kaya nilang gawin to na magreklamo sa mga bagay na nagiging normal na po, So sabi dito ni Mark Tolentino, a lawyer of SMNI, the media arm of the group Kingdom of Jesus Christ. Bali, abogado pala siya ng SMNI. Hindi Kibuloy, Parang gano'n ata. Okay. Said it was illegal and unconstitutional for officials to present tele-evangelist Apollo Kibuloy and his co-accused the media following their arrest. Mark Tolentino said this was a violation of their human rights. Ayun na naman Alam niyo kung anong napaka-ironic dito mga kababayan.
Nagrereklamo sila ng human rights ngayon. Naghahanap sila ng human rights ngayon. Samantalang nung panahon nga po ni Duterte, wala namang human rights. Isipin nyo nung panahon po ni Digong, kung pumatay sila ng tao, akala mo pumapatay lang ng pusa eh. Di ba nung panahon ni Duterte, di ba? Kung magpapatay sila ng tao na akala mo pumapatay lang ng pusa, tapos ngayon hihingi kayo ng human rights. At tandaan natin mga kababayan, nung panahon po ni Duterte, 2017 po at tayo, nung kasagsagan ng Tokhang, binigyan po, di ba, ng administrasyon ni Duterte ng 10,000 pesos lang po ata, di ba? No, ng 10,000 pesos na budget yung human rights. No panahon ni Duterte yon. 10,000 or 1,000. 10,000 pesos ata pagkakaalam ko eh. Di ba? Alam niyo kasi mga kababayan ano kasi yung implications doon kapag binigyan mo ng maliit na budget yung human rights, hindi po makakapagtrabaho ng maayos 'yan. Di ba? So noong 2017, kung hindi ako nagkakamali, 2017, ang binigay po na budget po ng gobyerno ni Duterte sa human rights, 10,000 pesos. So paano makakapagtrabaho 'yan? So paano makakapag-file ng kaso 'yan? Di ba nakita niyo kung paano katarantado tong si Duterte? Gumawa siya ng isang human rights abuse nung panahon po nung Tokhang. Tapos yung naging isang ahensya para po kundinahin yung ginawa ni Duterte, hindi niya binigyan ng budget. Di ba? So malupit, di ba? So ngayon, ang reklamo ngayon ng kampo ni Kibuloy, wala daw pong human rights dito sa nangyari po sa pagpapakita kay Kibuloy sa press conference. Parang ang bullshit naman nito, no? So sabi dito, no, Kibuloy, who was captured Sunday, was presented to the media during a press conference. Interior Secretary Benor Abalos and Philippine National Police General Romeo Marbil. At kasama dyan si Torre, no? Kasama si Torre doon. Okay. Pastor Kibuloy are suffering from torture, cruelty, and inhuman and degrading treatment under the hands of Secretary Abalos and PNP, Tolentino said in a statement on Facebook. Ay, Diyos ko. So, ibig sabihin pala mga kababayan, di ba? Malabo talaga to eh. Kasi ibig sabihin pala, no, yung mga nangyari pala pagpapakita sa mga wanted na huli at pinakita sa media is bawal din pala yon. Di ba? O ginamit ni Digong laban sa human rights ang pagkampi sa nahuling CPP-NPA. O nga, no? Pwedeng ganun nga, no? So, isipin nyo pa, no? Tapos ang gusto pa ngayon ng kampo ni Kibuloy, si Kibuloy daw po ay ma-house arrest. Buti na nga lang kamo hindi pumayag eh. Diba? Buti na lang kamo hindi pumayag. Kasi tandaan natin, di ba, may mga balita po talaga na gusto po talaga patakasin si Kibuloy. Di ba, nung 39th anniversary po ng KOJC, so ang daming tao doon. Ang daming tao sa KOJC compound. At labas-pasok po yung tao doon. Di ba? At doon daw po, gusto daw po talagang patakasin si Kibuloy. At mga kababayan, ang pinaka-question kasi dito, kasabot ba talaga si Sara Duterte doon? Kasi isipin nyo si Sara Duterte pumunta sa KOJC compound. Siyempre, kapag andun si Sara Duterte, mas lalong magulo. Mas lalong, siyempre, maraming maraming followers si Sara Duterte eh. So, pagdating ni Sara Duterte, nakadagdag po si Sara Duterte sa risk para po makatakas si Kibuloy. Nagkatsin niyo yung point ko mga kababayan? Di ba? 39th anniversary po ng KJC. Lunes yun eh. Alam ko Lunes yun eh. Tapos, pumunta si Sara Duterte doon sa KOJC compound. Din pala si Kibuloy. Di ba? Si Kibuloy po, andun din po si Kibuloy sa KOJC compound. So, syempre, pagdating ni Sara Duterte doon, mas lalong magulo. So, actually, mga kababayan, kailangan sigurong imbestigahan din talaga si Sara Duterte kung talagang kasabot ba talaga siya sa pagtatago kay Kibuloy at saka sa tangkang pagtakas po ni Kibuloy. O, di ba? O, tapos meron pa siya PSG pala, di ba? Isipin niyo kung gaano kagulo yun, di ba? May mga followers si Sara Duterte, magulo yung crowd, tapos meron pa siyang security. So, syempre, labas-pasok yung tao,
tapos andun yung Sara Duterte. So mas malaki po yung risk na makatakas po si Kibuloy. Isipin nyo lang mga kababayan, si Kibuloy po hindi nahuli. Di ang laking sampal po niyan sa presidente. Ang laking sampal po niyan kay kay Abalos, kay Marbil, at saka kay Torre. Oh. So sabi pa dito, continue pa natin sabi pa dito, he said the PNP should respect the dignity and rights of every individual, including detainees who are not convicted. Oh. So ayaw ko lang talaga kasi abogado kasi ito kasi kailangan niya talagang gawin 'yan. Pero una mga kababayan, kung humingi ng respect or ng respeto po yung KOJC, una dapat nirespeto niyo muna dapat yung proseso. 'Di ba? Dapat yung proseso nirespeto ninyo. Kung humingi kayo ng respeto doon, dapat nirespeto niyo rin dati nung pinapasuko si Kibuloy. Isipin nyo nga lang kasi mga kababayan Ngayong nahuli na nga si Kibuloy, nag-fake news pa rin Di ba humihingi kayo ng respeto pero hanggang ngayon continue pa rin yung fake news ninyo na sinasabi ninyo na si Kibuloy po ay galing Cotabato, bumalik ng KOJC sa kasumuko. Bobo, di ba? Bobo lang po maniniwala doon. At pinaniwalaan po yun ng mga DDS, no? Isipin mo ang narrative po ng mga DDS ngayon, si Kibuloy hindi naman nahuli yan, sumuko yan. Para sa taong bayan. Para sa mga miyembro po ng KOJC. Pero in the first place, tatanga-tanga kayo mga KOJC kayo, tinago nyo si Kibuloy. Alam niyo na si Kibuloy ay nandun sa building na yan, sa may Bible building, tinago ninyo. Tapos sasabihin ninyo na si Kibuloy po ay galing Cotabato at pumunta ng KOJC at doon pa sumuko. Una sa lahat mga kababayan, tanga po talaga yun. Tatanga-tanga po talaga yun. Kasi nasa Cotabato ka na pala Bakit hindi ka pa tumakas? 'Di ba? Nasa Cotabato ka na pala, andun ka na pala nagtatago at walang kaalam-alam, 'di ba? At walang kaalam-alam yung taong bayan na nasa Cotabato ka. Isipin mo bumalik ka pa ng KOJC para sumuko, bakit hindi ka na lang tumakas? O doon ka nagpasuko sa Cotabato para totoo. 'Di ba? Pwedeng sabihin ni Kibuloy na, andito ako sa Cotabato, wala ako diyan sa KOJC compound. Andito ako sa Cotabato, dito niyo ako puntahan, dito niyo ako pasukuin. 'Di ba? Pwede siyang sumuko sa Cotabato pinahirapan niya pa 'yung sarili niya, no? So ngayon, si Bisdak, bobo talaga si Bisdak, no? Tingnan niyo kung gaano kabobo tong putang inan to, no? Si Bisdak na pekon na. Alam niyo mga kababayan, tanga-tanga talaga itong mga DDS vlogger especially si Bisdak. 'Di ba? Kasi ito naalala ko tuloy, kinoment mo si Bisdak Yang post ng Chokes to Go na yan, actually walang defamation dito. Ako naniniwala kung walang defamation dito, walang cyber libel dito. Pero yung ginawa ni Bisdak mga kababayan, pinagkalat niya na yung Chokes to Go po, ang ingredient po, ipis. Hanapin ko nakita ko yun Putang na ni Bisdak, bobo talaga to So ayun po ang defamation, ayun po ang cyber libel. Bobo ka talaga Bisdak, no? Hanapin ko tinan ko ako makita ko dito Butin pinaalala mo, hanapin natin. Bisdak Pilipinas. Tingnan nyo bobo talaga tong putang anan to Tapos pag kayo na-demanda kayo, sabihin niyo panggigipit yan sa inyo. Hanapin yung post niya. Buti na comment mo si Bisdak, naalala ko. Ayun ayan tingnan nyo Post si Bisdak to hindi. Teka. Walang yan, nagkamali ako Teka. Ito yung cyber libel mga kababayan. Ipagkat mo ba naman na yung Chokes to Go ay merong ipis ingredient? Ayun ang cyber libel. Bobo to tingnan nyo puntahan natin yung post ni Bisdak. Bobo talaga itong mga to, no? Yung ginawa ng Chokes to Go, wala pong cyber libel doon. Para sa akin, humor po yun. Humor na nakakatawa po yun. So yung post ni Bisdak, tingnan nyo ito punta tayo sa Facebook ni Bisdak. Bisdak Pilipinas. Chokes to Go, may ipis daw. Lakayan natin. Kita nyo ba? Lakayan pa natin. Ayan Bisdak Pilipinas.
Sabi nila, Chokes to go. Maipis daw ang inyong lechon manok. Kahit kailan, hindi ko gusto ang lasa ng manok ninyo. Yung sabihin mo na hindi mo gusto yung lasa ng manok, ng Chokes to go, okay lang yan. Pero sabihin mo na ipis ng produkto ng isang negosyo, cyber libel yun, bobo ka talagang putang ina ka. Hindi nga, di ba? Paano pag pinatulan ka ng Chokes to go? Na sige nga, patunayan mo nga na mayroong ipis yung ingredient ng manok namin. Kaya mong patunayan yung bisdak? Sabi ko sa inyo, mga bobo tong mga to eh. Di ba? Tama, di ba? Ito po yung panampuri. Ito po yung cyber libel. Ako pwede ko sabihin na yung pagkain ng Chokes to go hindi masarap. Hindi ko type. Pagkain ng Jollibee, hindi ko type. Pwedeng ganun. Pwede kong sabihin yun. Pero sabihin mo na mayroong ipis yung manok ng isang produkto na, at ang negosyo po ay pagkain, cyber libel yun. Ayaw nga pala, naka-ano nga pala ako sa Facebook. Nako, baka ma-flag na naman ako. Hindi kasi mga kababayan kasi, no? Alam nyo kasi, yung mga vlogger po talaga ng mga DDS po, no? Promoter po talaga sila ng kabobohan. Nagpo-promote po sila ng kabobohan kasi itong ginawa po ni Bisdak, kabobohan po to. At nakaka-impluwensya po siya ng ibang tao. Isipin niya yung ibang tao, tatanga din, nakatulad po ng mga DDS na yan, na yung sabihan mo na ang isang negosyo, mayroong ipis sa pagkain, sa produkto nila, baka sabihin nila normal lang yan. Baka sabihin nila na ito ay okay lang. Pero ang totoo mga kababayan, paglabag po sa batas ito yung totoong cyber libel. Hindi yung ginawa ng Chokes to go. Sabi ko sa inyo eh. Yung kakapanood ninyo sa mga DDS vlogger, wala po kayong matututunan dyan. Yan ang dapat. Di ba? Tama, di ba? Ito yung totoong cyber libel. Tingnan mo, hanggang ngayon, naka-public pa din. Ito yung totoong cyber libel. Hindi yung ginawa ng Chokes to go. Isipin nyo mga kababayan, no? Minsan kasi pag gusto kong sumakit ang ulo ko, pag gusto kong maging tanga sa loob ng mga 10 minuto, pinapanood ko minsan yung mga DDS vlogger na yan eh. Yan sila Oli, si Oli malupit eh, no? Si Dada, yan si Bisdak. Ang bobobo po talaga. Wala po silang critical thinking. Kasi nga po mga kababayan, pag pinapanood nyo po sila, palagi silang appeal to the emotions eh. Subukan nyo lang panoorin na, kunwari kung wala kayong magawa, gusto nyo pasakitin ng ulo ninyo or gusto nyo mag-suicide, panoorin nyo sila. Wala silang ibang alam, kundi magaling ang presidente, mahal namin presidente, kinikitil ninyo yung karapatan namin, puro lang sila ganun. Puro sila appeal to the emotions, pero wala silang ka-logic talaga. Isipin mo lang yung ginawa ni Bistak nito eh, yung ginawa ni Bistak na yan, wala talagang critical thinking na yan. Wala siyang critical thinking. Dinimanda, sasabihin niya, biktima sila ng oppression. Bobo tayo, no? Sana baka palitan ko yung title ng content na to, no? Ilagay natin yung maipis sa Chokes to go. Pwedeng ganoon. Di ba? So ngayon mga kababayan, continue natin. Buti pa naalala nyo, nakalimutan ko yung part na yan. So ngayon mga ka-streetwise, no? Ito pa. Okay. So, ngayon, ito ngayon ang mugshot ni Kibuloy na kumakalat. Baka sabihin nyo na naman, oppression na naman yan. Baka sabihin nyo naman, labag sa labag sa human rights yan. Normal lang po yan na nilalabas po sa media yung mga pictures po ng mga pugante. Normal lang po yan. So si Kibuloy pala, no? Malit lang pala na tao siya, no? 5'7". So medyo matangkad siya ng konti, 5'7" pala siya, no? So ito yung ni Kibuloy. Ayan ang niya. Diba? So yan po. So yun po yung unang topic natin. So dyan po sa 400 po nanonood ngayon. So anong mga sabi nyo nga po dito sa katangahan po ni Bisdak? At saka sa pagiging sensitive po ng Kingdom of Jesus Christ rin po dito sa Chokes to go. So isipin nyo naman kasi, ginawa nyo naman kasi model ng manok. Talaga yan. So yan, so pa-comment lang po sa baba. So kayo po naman sabi nyo nga po dito sa content natin ngayon, no? So pa-comment lang po sa baba, pinapasok ko pong lahat yan, no? At syempre sa hindi pa po nakakapag-like,
Balik na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pwede nyo naman i-share po itong video po na to. Okay? And then, mga kababayan, ito yung malupit ngayon.